Dahil ang inyong #1 tabloid, di lang radyo, TV pa. Mapapanood ang Abante sa Sky Cable Channel 85, Converge, TCL Smart TV, Blast TV, Samsung TV Plus, at mapapakinggan rin kami sa DWAR 1494 Abante Radio. Dahil dito ang best, Abante ang best. Balita, entertainment, sports, tulong. Ang mga opinyon at pananaw sa programang ito ay para sa mga host at guest lamang at hindi sumasalamin sa opinyon at pananaw ng himpilan. Opinyong mahalaga sa bayan. Isyung dapat pag-usapan. Walang atrasan. Mga tao sa likod ng balita, hindi lulubayan para malaman ang katotohanan. Walang atrasan. Kasama si Benji Alejandro. Walang atrasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre. Magandang umaga po sa inyo ng Biyernes. Ika-siyam na ho tayo sa buwan po naman ng Enero. Araw na ho ng kapistahan ng Poong Itim na Nazareno at nagpapatuloy po naman ang broadcast, special coverage, live coverage po naman ng Abante Radio. Hinggil na rin po dito sa makasaysayan, tradisyonal na taon-taon, unang linggo, ika-siyam na araw ho naman ng Enero ay sinasagawa ang traslasyon ng Itim na Nazareno. At inaasahan po no, na milyon na atin po namang mga kababayan, mga deboto ng Itim na Nazareno ang dadagsa, magtutungo at sasama. Mga ilang araw pa lamang, yun po tinatawag na yung pahalik dyan sa Quirino Grandstand ay sinagawa na. Ano't naman, kung ano mga kaganapan, kasama po ninyo, mga kaabante, ang Abante Radio at ang Abante Group of Companies sa pamagbibigay na rin po naman ng mga balita, PNC at lahat na rin po. Tuloy-tuloy ho tayo sa paglilingkod. Sa pangalan po natin mga kasamahan dyan sa reportorial team ng Abante at ganoon na rin dito sa ating studios. Mayroon po kasing mga ginagawa na hong mga signal jamming, baka testing, 1, 2, 3 pa ho yun. Anyway, basta po kayo nabibigay ko namin sa inyo ang mga buong kaganapan dyan naman sa Quiapo, sa Quirino Grandstand, all the way ho doon sa daraanan ng traslasyon ng Itim na Nazareno. Baka mamaya kung meron ho tayong live feed, makakukuha, si bibigyan din po natin. Good morning, Kuyang Ogie. Good morning kay Kirby, kay Seb, kay Jason, kay Fred, at kay Tere, kaaga ni Tere, at sa atin ng mga kasama sa newsroom. Ito na po muna ang ating mga headlines. Ako po si Benji Alejandro. Walang atrasan. Headlines. Ang dinoktor nakita ng kumpanya ni Congressman Garjola sa flood scam na bisto ng AMLAC. Impeachment version 2 laban naman kay Vice President Sara Duterte ikakasana sa Pebrero. Definisyon ng political dynasty tatalakay naman sa anti-dynasty bill sa Enero 27. Bulkang Kanlaon muling nag-alboruto. Catholic Bishop Conference of the Philippines nanawagan ng disiplina at paggalang sa traslasyon ng Itim na Nazareno. Good morning! Samantala, alamin po muna natin ang ulat panahon. Weather report. Nasa linya po natin si Kuyang Dan Villamil ng Pag-asa. Dan, magandang umaga.
Yes po, good morning po Sir Benjo at sa ating mga taga-subaybay dito sa Abante Radyo dahil sa epekto ng shearline at easterlies, makakaranas tayo ng mga pag-ulan ngayong araw dito sa Bicol Region at malaking bahagi ng Eastern Visayas. At dahil naman sa northeast monsoon o yung malamig na hanging amihan, asahan na rin natin yung mga pag-ulan dito sa may Aurora, Bulacan, Laguna, Rizal at sa Quezon. Sa Metro Manila at malalabing bahagi ng ating bansa, bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawari na ating inaasahan pero nandyan pa yung mga tsansa ng afternoon to evening na mga rain showers or thunderstorms especially sa may Visayas at Mindanao at tsansa ng mga light rains o pag-ambon sa Metro Manila and the rest of Luzon. Sa kalagayan naman ng ating karagatan sa kasalukuyan, may gale warning pa rin tayo nakataas sa ilang seaboards ng Northern Luzon. Kaya sa ating mga kababayang mangingisda at may mga maliliit na sasakyang pandagat over these areas, huwag po muna tayong pumalaot dahil makaranas tayo ng maalong karagatan na dulot ng hanging amihan. At yan lamang po ang latest mula dito sa Gandaan, Pag-asa. itong Yes ating po, Sir isasagawang translasyon ngayong araw na ito. Kumusta ang weather sa Metro Manila at lalong-lalo na doon sa ruta na daraanan ng translasyon? Opo, buong Metro Manila ngayong araw, possible pa asahan natin itong maulap na kalangitan. No? So cloudy conditions, possible throughout the day. Kung may mga pagulan man tayo mararanasan, ito yung mga light rains o yung mga pag-ambon lamang. So magiging kaaya-aya ang ating panahon at hindi gaanong mainit. Ganun ba yan, Dan? Yes po, maulap na kalangitan po at wala naman tayo inaasahang mga malalakas sa pag-ulan. So yung mga light rains lamang po ang ating mararanasan for Metro Manila. Thank you so much. Thank you po and good morning. Weather report. Ay, salamat naman at magiging magiging maaliwalas, magiging kaaya-aya ang lagay ho ng panahon hindi lang ho sa ibang mga lugar ho dito sa ating bansa ay lalo na rin po yung tinatawag na mga lugar lalo na daraanan ho ng translasyon ng Itim na Nazareno. Meron na ho kagad tayong 40 minutes makalipas na po ang alas 5 ng umaga. Nananawagan ho naman ang Catholic Bishop Conference of the Philippines. Yun po ang isa sa mga headlines po natin. Hinggil na rin po sa mga namamanata. At ganoon na rin po sa publiko ng paggalang sa translasyon ng Itim na Nazareno. Pinaalalahanan ng Catholic Bishops Conference of the Philippines ang mga deboto ng Jesus Nazareno na pairali ng disiplina. Paggalang sa paglahok sa tao ng translasyon na inaasang dadalohan ng milyong-milyong mananampalataya o devotee. Ayon sa simbahan, ang tunay na debosyon ay naipakikita sa maayos na pag-uugali, pagpapakumbaba at pagsunod sa tema ngayong taon na dapat siyang itaas, ako na may bumaba. Nako, humility, Humility sa madalit salita, maikling salita, humility. Pagpapakumbaba, humble. Yan. Maasa rin ho naman, hindi hambog, humble. Maasa rin ho naman ang CBCP na magsisilbing patunay ang posisyon na ang mga Pilipino ay may disiplina sa pagsamba at mas napapalapit sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin, sakripisyo at pagsisisi. Ang translasyon ay tinuturing na isa sa pinakamalaki at pinakabantog na religious procession activity sa Pilipinas at sa buong mundo. Kaya naman ito ay dinarayo yung iba nating tinatawag ng mga kababayan na yung mga, lalo na yung mga nawala o yung mga umalis ng ating bansa o sa ilang mga kadahilanan, sa iba't ibang mga kadahilanan, karamihan po dyan mga may debosyon o kaya na isang panahon ng kanilang buhay, hindi ho natin alam, naging bahagi kasi mga personal ho na kahilingan yan mga personal ho na mga request na yung namamanata lamang at saka yung pong poon di ba? Iba't iba po yung mga iba't iba po yung mga narinig nating kwento. Di ba? Iba't iba po ang narinig nating mga karanasan ng mga namamanata kapag nakakapanayan mo ng ating mga kasamaan po sa hanap buhay. Yung iba nakabiyahe, nakalabas ng bansa, tinugon ang kanila po namang mga personal na mga kahilingan At nung makabalik na, dadaan naman talaga dyan sa Quiapo. Ngayon, palibasa kapag katapos ng Paskuhan
6, di ba? Ang sabi nga, officially, ang Christmas season ay natatapos ng January 6. 3 araw lang naman ang pagitan. Ito na, traslasyon na. Okay, kaya hinihirit na nila, binubuhos na ang mga kaabante. Na? Ano't naman, napakahalaga din po yun, na paalala. At din sa mga kakaiba rin naman ng pananaw, sapol din ang panawagan ng CBCP, yung pong pag-unawa. At higit sa lahat, naniniwala man at hindi, ay naroon po yung tinatawag na mensahe ng pagpapakumbaba o nung tinatawag po naman na humility, mga kaabante. Oras, meron na ho tayong 44 minutes. Makalipas na po ang alas 5 ho ng umaga. Baka po kayo may mga lakad, baka ho kayo may mga pupuntan. Ang Maynila, of course, parang nadeklara ho walang pasok dahil nga ho dyan sa sa traslasyon ng itim na Nazareno. Hindi ko lang alam kung simula nang nag-usad na. Or normally, pagkatapos po ng misa at traditionally na simbahan, yung pong Archbishop ng Maynila, ang siya po namang nagmimisa bago pa umusad. Ito po namang anong tawag daw, karwahe. Kakaiba ho yung karwahe ngayon di ba? Kakaiba ho yung karwahe. Ang karwahe daw ngayon di may meron ng manibela. Meron na rin break. At sa loob may makikita ka na anong tawag po doon mga may nagmamanayo at po pwede ho nung i-break. Ayun ang pasabi ho ng mga ng sambahan ho ng Quiapo At saka yung mga ihos, yung mga namamanata, yung pong in charge ho doon sa karwahe na sinasakyan po ng yung pong yung andas ho na yun, yung nangunguna sa andas. May lubid, may mangunguna ho muna yung lubid at pagkatapos yung yung andas at yung karwahe at pagkatapos meron pa rin lubid sa likod, dahan-dahan po yun nauusad. Panawagan nga target to at least 15 hours na maisasagawa kagad, maihatid do kagad doon sa simbahan ng Quiapo, Ampoon. Sabi naman ng Quiapo Church, teka muna, yan daw ho naman ay hindi oras ang hahabulin. Ang pinakamahalaga, ligtas lahat. Kung lumabot pa, lampas pa ng 24 oras ho yan, gagawin na wala naman daw problema. Basta, anong tawag ho dyan, ay mairaos ng maayos, ligtas ang lahat, at nakabalik ho sa kanilang mga bahay, ang mga deboto, at ganoon na rin walang naging aberya sa pagsasagawa ng traslasyon. Kahapon po sa panayam din ho ng Abante sa mga kinaukulan, sabi nga po na all systems go na at mukhang pati po naman ang panahon ay nakikiayon. 46 minutes na ho kagad makalipas na ang alas 5 ng umaga. For the meantime, kumusta ho pala ang inyong palabigasan? Good morning! Importante, gito sa lahat, kasi ay alam ko magiging libre din, may mga panahon na libre din ang biyahe, ang sakay ho sa LRT. Mga nakapaaho yan, mga nakapaaho po yung mga iyo sa nagtataka ho tayo bakit nakapaaho sila, bahagi po talaga ng yun, bahagi po talaga ng tradisyon. Kaya naman pinapayuhan din yung ating mga namamanata, yung mga ihos, yung iba po na pupunta, kahit to paano may sapinuhan ang kanilang mga paa. Pero siguro pagdating na ho doon sa paglalakad, kasi hindi natin alam, may mga tibo yung bagay, mahirap na matibo ho ngayon, mahirap po yung magkaroon din ng sakit. Ay pinag-iingat din ang ating mga kababayan dahil malamig nga rin ang panahon, malamig po ang temperatura. O kung sa bagay, sabi nga po, kasama na ho yun. Doon sa hamon, kasama na ho yun doon sa mga po pwedeng mangyari. Bahala na siya. Pero kung magagawa naman daw, di ba, mag-suit din ho naman ng face mask, mga kaabante. Good morning! Samantala, may paalala po ang Department of Health. Sa mga kababayan natin na nabibiyahe po, mga kaabante, pinag-iingat po ng Department of Health ang mga Pinoy na bibiyahe sa mga lugar na meron daw kaso ng mga super flu. Good morning! Ano ba ho yun? Ano ba yung super flu na yun? Yan ba ho itrangkaso? Ayon kay Health Secretary Teodoro Herbosa, bagamat hindi maituturing na alarming ang bagong variant, dapat din magdoble ingat pa rin ang mga Pinoy na bibiyahe sa mga bansang sobra ang labiga. Ang panahon gaya po ng United Kingdom at North America. Europe din talaga. Ayan, mga temperate countries. Meron pong winter.
mas mainam ayon kay Herbosa na magpabakuna. Kadalasan naman ayon kay Herbosa na gumagaling ng kusa ang mga influenza-like illnesses o yung ILI. Pero mas delikado ang tama nito sa mga mahihina ang resistensya at mayroong mga tinatawagong existing medical conditions. Nananatili namang super flu-free ang Pilipinas dahil ang 17 kaso nitong naitala sa Metro Manila noong July hanggang August 2026 ay pawang mga nakarecover na. Good morning! Meron isang panahon dito sa atin na talaga namang antindi nga daw, para ding flu, ano daw tawag ko doon na parang COVID din daw ang dating nung panahon no yun ng mga nagkatarangkaso o trangkaso, pero ILI ang tawag ko nila, influenza-like illnesses. Pero hindi pa ho malamig yung Agostunin. O mainit nga eh. Kapwa literal, mainit ho ang panahon, mainit ang politika. Ano ba't panahon ho yun? Sinasabi, no? Sa pagitan daw ho ng anong panahon yung tumama ho sa atin? O ay nasa ano po, Agosto ba? Tawag ho nito. Hanap ko. July, ayan. July hanggang August. Panahon ho ng tag-ulan yun. At panahon din ho yun ng kainitan. O ayun, nalaglag na. Kaya, tawag ho doon naka-recover na. Pero may isang panahon ng 2025 dito po sa ating bayan, talaga ho naman, talaga po namang naramdaman din ng ating mga kababayan yan. Ang inyong likod, hindi rin nakaligtas din ho doon O medyo kumahol-kahol din. Pero naka-recover nga naman, mga 2 weeks hanggang 3 weeks na naranasan ho natin yan. Anyway, magandang umaga po sa ating lahat. Nakpapatuloy po ang ating coverage pa rin dito sa coverage ng translasyon ng itim na Nazareno. Meron na ho kagad tayong 50 minutes after 5 in the morning. Ay, good morning. Dobre Utra kay Gaspadin Mamaraga. O dyan ho naman sa bahagi ng, nasa Binyan. Sa Laguna, ay kumusta dyan? Sa Binyan, Laguna. Good morning! Dapat daw hong agahan ng mga magulang ang paghahain ng aplikasyon para ho naman sa travel clearance ng kanilang anak na bibiyahe po naman palabas ng bansa sa nalalapito na summer break. Naku, pinaghahandaan na po yung bakasyon. Ito'y para ho dun sa mga buena familia. mga nepo babies ba ho ito? Kami, makabiyahe lang ng probinsya, handa na. Ito, no? Ito'y pambalitang ito'y para sa mga can afford. Yan, DSWD. Yung mga pinagbabakasyon na nila yung kanilang anak nasa murang kaisipan pa lamang. Di ba? Murang edad pa lamang. Sino ba may kakayahan yan? Di mga tong tawagin naman sa lupunan natin ay mga buena familia. Mga nakakariwasa. Mga nepo babies. Nepo children. Paalala po ng DSWD. Talagang napagaling ng ating DSWD. Pinaglilingkuran ang lahat ng sektor ng lipunan. Mayaman ka man, lalo na higit sa lahat yung mga nasa mababawang laylayan nasa laylayan ng ating lipunan. To borrow the words ng dating Vice President Leni Robredo. Kumusta na kayo, ma'am? Kumusta na? Doon lang siya sa Bicol. Doon lang muna yung alin. Anyway, paalala ho ng DSWD sa mga minor traveling abroad office ng DSWD. May ganun pala ho yun. Mayroon palang office dyan sa DSWD na minor traveling abroad office. Dapat ihain ho ang aplikasyon sa travel clearance o certificate of exemption 30 araw bago ang scheduled na flight. O ba, 1 buwan. Maaga-aga, Sa pamamagitan nito, maiiwasan ang pagkabalam o delay o yung mga tinatawag na last-minute rushing. Maiiwasan din daw ang insidente ng offloading ng mga menor de edad kapag wala itong maipakikitang travel clearance. Ang menor de edad na bibiyahe sa labas ng bansa na hindi kasama ang kanilang mga magulang o lalo na yung kung may kasama rin ng tawagin niya ay guardian, ay kailangan daw pong kuhanan, kailangan merong travel clearance mula naman sa DSWD. Ayun. Good morning! 30 days before the scheduled flight. Doon sa mga nasa laylayan ng lipunan, unless nila ang yan mga nasa anong tawag doon. Di ba? Yung mga abandoned children. Pagkatapos ina-adapt, meron po silang mga adopted parents, di ba ho? Karamihan diyan mga foreigners, di bibiyahe po yan. Siyempre, dadaano yan sa DSWD. Yung iba dyan, baka nadadali din ho ng di ba? Tawag na karakitan.
Pero ano't ano man no, mga kaabante, ay kinakailangan pa rin daw ng travel clearance para ho naman doon sa atin ho namang mga minor de edad na bibiyahe palabas ng bansa, mga kaabante. Good morning! Samantala, humingi muna ho tayo ng update diyan ho naman sa sitwasyon sa Quiapo, no? At nasa linya na po natin at magugulat live si Abante reporter Ryan Reloban. Abante Radyo Live Report. Ryan? Benji, good morning. Kakatapos nga lang ng misa dito sa Quiapo Church ngitong oras lang. At dagsana yung mga debotong nagsisimba dito sa nasabing simbahan. Kanina pagpunta natin dito ng mga bandang alas 5 ng madaling araw ay puno na yung buong dito sa may Quezon Boulevard na punong-puno na yung mga deboto na nagsisimba. Maayos na nagiging sitwasyon dito sa simbahan, sa loob at labas. Kapag hindi na puno na yung mga deboto doon sa loob ng simbahan, ay dito muna pinapapwesto sa labas. Kumpara nung nakaraan kapistahan ng Poong Jesus Nazareno, ay medyo kalat yung pila dito sa labas ng simbahan. Pero ngayon, maayos yung sitwasyon. May mga nagmamando, may mga nag-a-assist na mga tauhan o yung mga ihos ng Poong Jesus Nazareno. At yung hindi mo na pinapapasok dito, yung iba nandun muna sa may Plaza Miranda, at kapag may space na dito naman sa labas, pinapapasok na naman doon sa loob at papapasukin na naman dito galing sa Plaza Miranda. Maging maayos naman yung sitwasyon dito, oras-oras yung misa dito sa Quiapo Church. Benji? Ryan, so ibig sabihin yung panawagan ng Catholic Bishop Conference sa mga deboto at sa mga namamanata na disiplina natutupad dyan, Ryan. Tama ka, Benji. Natutupad yung mga panawagan nga ng mga simbahan natin na magkaroon ng disiplina lalo na sa pagsisimba, dahil nga maayos yung nagiging sitwasyon dito sa loob at labas ng simbahan. Sinusunod naman ng lahat ng mga deboto yung mga instruction na ibinibigay sa kanila ng mga nag-a-assist. Masasabi talaga natin na lahat ng mga deboto dito, lahat na sinusunod nila, lahat ng instruction. Medyo dito lang banda sa may Quezon Boulevard, sa magkabilaang linya ng Quezon Boulevard. Ayan, Walang masyadong siksikan dito kasi nga dami ng mga deboto sa labas. nakikita ko dito sa mga video na pinadala mo, Ryan, nabanggit mo nga yung parehong bawat panig na parte ng Quezon Boulevard, at nakita ko rin yung Plaza Miranda. May mga nakikita ko mga musmos o mga paslit na isinasama at nakapila sila. At kung dati-rati may mga hindi madaanan, ngayon may mga espasyo, no? At yan siguro binabanggit mo na yan ang ipunan ng mga tao, pinupunan, lalabas, pasok, dagdag. Yan ba yun yung nakikita natin ngayon, Ryan? Tuloy-tuloy ang agos, daloy ng tao eh. Tama ka, Benji. Maayos mula dun sa Plaza Miranda. Sa Plaza Miranda pa lang, maayos na talagang yung pila. Inaayos na talaga ng mga ihos yung pila dun sa Plaza Miranda bago ipasok dito mismo sa tapat ng simbahan. Dahil nga nais nila na lahat ng mga papasok sa loob ng simbahan maging maayos din yung pila. Sinusunod naman talaga ng mga deboto. Katuwang din ng mga tauhan ng Quiapo Church. Siyempre yung hanay ng Philippine National Police nakakalat dito mula sa Philippine National Police. Kaya patuloy yung dagsa ng mga tao. Kasabay niyan yung maayos naman na seguridad at pila ng bawat deboto. So, anong tawag dito, Ryan, sa simula ng pagtutok mo dyan, may mga naitalaba na, na insidente na, lalo na medical reason, mga ganyan. Kumusta naman? At kahit sabi nga, napakaganda ng panahon na nagbabadya para dito sa pagsasagawa ng translasyon, Ryan.
Sa ngayon, Benji, kumakala pa tayo ng impormasyon hinggil dyan. Pero base naman dun sa dadaanan natin na medical team, as of now, wala pa naman sila na itatala ng mga sugatan. Mga minor injury lang naman yung mga naitatala nila. Yung mga may natapakan lang sila ng mga matatalas, like yung may mga stick kasi na mga matatalas na natapakan lang naman nila, na agad naman din na nabibigyan ng attention medical yung mga nagpapatingin doon sa medical team. Ngayon din, Benji, according din sa info na ipinadala ng pamunuan ng Quiapo Church, magkakaroon kasi ng briefing, Ayun. magkakaroon ng press con pag ang andas ay nakarating na sa Ayala Bridge. Kaya nga patuloy din natin na patuloy pa tayong kumakalap ng impormasyon at nag-aantay din tayo ng update mula sa pamunuan ng church dahil nga base sa kanila magkakaroon ng press con kapag yung andas ay nakarating na sa Ayala Bridge. Ayun, so mula doon sa Quirino Grandstand na nagkaroon na ng pahalik, 2 araw na marahil ata, no? Ilang pauna pa, ay tatawid yan mula sa Quirino Grandstand, Ross Boulevard, all the way dyan sa Burgos, paakyat ng Ayala at kakaliwa dyan sa may sa may papunta ng Quiapo. Yun ba ang plano doon? So magpapatawag pala ng pulong balita. No? Ano yung final briefing na, Ryan? Hindi pa natin sure kung final briefing na yan dahil nagkakaroon kasi ng changes oras-oras. Yan. Oo, nag-update sila naman sa Viber group naman ng media kung ano yung mga sitwasyon na nangyayari habang ongoing yung prosesyon dahil nagkakaroon din sila ng press con or meeting yung mga tauhan ng yung mga pamunuan ng Quiapo Church. Ngayon, Benji, nagpapapasok ulit Sige. ng mga deboto ulit sa simbahan. Yun. Ito naman yung ngayong oras naman to na misa. Kasi oras-oras nga yung misa na nangyayari dito sa Quiapo Church. Alright, sige. At ingat lang, Ryan, mababa pa ang ating coverage at nakasalalay ang ating mga kababayan. Kasi parang nakarating na rin kami dyan sa mga ulat na nagmumula sa inyo dyan sa Quiapo at sa paligid ng simbahan ng Quiapo. Kaugnay sa traslasyon ng Itim na Nazareno. Mamaya, Benji, magbabalik pa tayo para sa mga karagdagang detalye. Ako si Ryan Reloban, Abante! Salamat, Ryan Reloban. Direkta po siya mula ho doon naman sa Quiapo Church. At maganda ho naman, at maayos, meron pong tinatawag na kaayusan at disiplina ng ating mga namamanata at mga deboto. Ganon, nagtutulungan ang mga deboto, pati na rin po ang mga otoridad, mga kaabante. Magbabalik po kami, saglit po lamang. Tayo po naman, papakilala lang ho ng himpilan. 1 minuto na ho makalipas ang alas 6 ng umaga. Walang atrasan.
Sa bawat panata, sa bawat hakbang, sa bawat panalangin, tumutok at makiisa sa Abante News Trustasyon 2026 Special Coverage. Komprehensibo at tuloy-tuloy na pagbabalita mula Quirino Grandstand hanggang sa muling pagpasok sa Quiapo Church. Dito lamang sa Abante. Kasama mo. Mga kaabante, sa paparating January 9, Narito ang ruta ng Trustasyon. magsisimula sa Quirino Grandstand at tatagal ang paglalakbay ng mahigit 20 oras. Depende sa dami ng deboto at sitwasyon ng ruta. Alamin ang oras ng galaw, alternatibong ruta at paalala sa kaligtasan. Para sa ligtas at maayos na trustasyon. Trustasyon 2026 Special Coverage. Hatid sa inyo ng Abante. Kasama mo. Tumutok at makiisa sa Abante. Trustasyon 2026 Special Coverage. Ihahatid namin ang komprehensibong mga balita sa mahal na Nazareno mula sa Quirino Grandstand hanggang sa pagpasok sa Quiapo Church. Trustasyon 2026 Special Coverage. Dito lamang sa Abante. Kasama mo. Nuestro Padre Jesus. Balik po tayo mga kaabante sa coverage po namang isinasagawa ng Abante Radio dito sa Traslasyon ng Itim na Nazareno. No? So nagsimula na palang umusado yung andasan. Ho? At kanina nga sa huling ulat ni Ryan Reloban, nandun po siya mismo sa simbahan ng Quiapo sa may ano po no sa Quiapo of course. Nandun po siya sa vantage point. Nagsimula ho yung panibagong misa at alas 6 at anumang oras inaasahan na magsisimula rin ang pulong balitaan at briefing muna and then pulong balitaan kung ano ho yung kaganapan doon at yung may lumpong sabi nga ho ng mga organizer ay meron ng live stream at yung pulong balitaan ako yung Ogie, ating Tere, si Tere, di ba? I-live natin, kung kung kaya ng ating may live streaming po yung kanilang, doon sa pulong balitaan at briefing. Malaga ho malaman sapagkat umuusad na ho may kinalaman daw ho doon sa sasagwa ng translasyon pagdating daw dyan sa may Ayala Bridge. So, may mga ilan nung pagbabago. Inaalala ko lang kung ano yung street 2 na yun. Diretso papunta ho na Malacanang ho yun. Tapos iikot na ho kagad dyan doon sa mga iba't iba pang mga lugar na nakapaligid po naman dyan ho naman sa Itim na Nazareno. Nasa live ngayon po ay nasa Finance Road na. Nakatawid na bago pa mag-Burgos ho yun. Nakatawid na Finance Road. At yan po naman ay naroon yun sa National Museum. Yung National Museum mo na yan ay dati nandyan po yung executive, yung ating old Congress. Ayan, konti pa lang ho yung bilang ng mga mambabatas ho natin. Nasa Finance Road ho yung yung andas at kita nyo ho naman yung tinatawag ko na usad do ng ating mga kababayan. Ang doon natin na talagang na makadire-diretso na at pagtawid daw approaching ho ng Ayala Bridge. Konti na lang sabi nga ho konting distansya pero yung minsan yung ilang metro ho na titigil may mga pagkakataon
na derail. Pero hindi na raw mangyayari yun. Yung mga karanasan daw po ng mga nakaraan ay hindi na mauulit. Hari nawa, sabi rin nila, ina-expect din nila dahil na-improve na ngayon daw manibela na. May manibela na ho yung sinasakyan ng phone. At meron na rin pong brake. Hindi na ho kakayang tawag ho doon. Kasi dati hinahila-hila lang pagka bumigay. Pati daw ho yung gulong ay talagang gawa na rin po ng may matibay na rin at hindi na mapaplat. Kung sakali man magkaaberya, dala ho ng mga sa ilang mga kadahilanan, may mga tawag ho naman, may mga mekaniko, may mga spare parts din. O meron pang talagang may sakay ho doon sa loob. Hindi nakikita. At iba rin yung pong may mga butas-butas na rin po di ba? Yung puno na yon yung pong imahe, may screen para hindi naman magkaroon ng moisture. Hindi katulad daw po ng mga mga nakalipas na panahon, mga kaabante. Ngayon nasa bahagi pa lang po ito ng Finance Road. Katatawid pa lamang ho ng Rojas Boulevard. At yan po ay nasa pagitan ng Padre Burgos at Maria Orosa. Yan, di ba? So tama, sa may round table, nasa kanan yan ay yung pong yung planetarium, yung Luneta, at yung po ding mga tawag ho doon, yung mga garden ho dyan, Japanese garden, kung yung mga po, sa bandang kaliwa, nandun naman ho yung Intramuros, yung mga mahihilig mag-golf doon, di ba? O yung yung pumapalo, hindi yung, di ba? Pagka binaybay mo yung Finance Road, yung pakaliwa, papunta ho ng City Hall, padiretso, ayun, lampas ho, yun tinatawag ko na Finance Road. Tatawid ho yan ng Taft Avenue. Madadaanan ho yung mga, po dyan, yung mga universidad, yung mga normal college. Di ba? Nandun din po yung TUP o TIP, mga ganyan. Dire-diretso na yan. Paakyat po naman ng Ayala Bridge. Pero mahaba pa rin po namang biyahe. Mahaba pa rin po namang paglalakbay. Mayroon na ho kagad tayong 10 minutes. Makalipas na po ang alas 6 naman ng umaga, patuloy lang ho tayo sa pag-monitor. Doon sa mga nagtatanong, nasaan na baga? Nasa may Finance Road na ho, sa kilid po ng National Museum, doon ho sa may bahagi ng planetarium at ganoon din po ng Finance Building. Agripina Circle, kung tawagin ho yan, mga kaabante. Nandiyan din po yung Department of Tourism, nandiyan din po yung dating sa opiso ng Sandigang Bayan. Yun, ang National Museum. Ngayon po ay National Museum. Dati nandyan po yung Sandigang Bayan. Diyan din po dati yun pong ating Senado. At dyan na nung pa, di ba, ang Pangulong Bongbong Marcos sa National Museum o yung pong tinatawag na dating yung pong Old Executive Building, mga kaabante. Ang oras, meron na ho tayong 11 minutes. Makalipas na ho ang alas 6 po naman ng umaga. Naantabayan na natin ang nasasagawa po naman na press conference at ganoon na rin po ay briefing dito po naman sa tinatawag na translasyon ng itim na Nazareno na nagsimula na nga pong umusad ang andas. Sa kasalukuyan ay nariyan po naman sa may bahagi ng Finance Road approaching Padre Burgos. Good morning! Oras 11 minutes o 12 minutes after 6 in the morning. Sa iba pang mga balita, inihayag naman ni Senador Amy Marcos na si Pebrero 6 ang inaasahan ng panibagong pagsasampa ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Good morning! Tapos na ho yung 1-year ban, di ba? Ganoon naman taon-taon hindi po pwede kasing dalawang reklamong impeachment ang isasampa sa mga impeachable official tulad ng presidente, vice presidente at mga constitutional commissioner na i-impeach sila. Una nang kinwestiyon ni Marcos ni Senadora Marcos ang 2026 national budget na inilarawan niyang giniling na pork dahil inilad ito sa iba't ibang forma ng ayuda at infrastruktura, mga proyektong pang-infrastruktura na maaari nung konektado sa mga layuning politikal kasama ang tinatawag na reklamong impeachment laban naman kay Duterte.
Kinuwestiyon din niya kung bakit naglaan ho ng malaking pondo para ho naman sa mga financial aid programs kabilang ang assistance to individuals in crisis situation, yung AICS. Gayun din naman daw ho ang napakaraming farm to market roads. Walang atrasan. Meron na ho tayong 13 minutes, makalipas na ho kagad ang ala 6 ng umaga. Kinukonsidera din ho naman daw ho ng Department of Agriculture ang pagtataas ng maximum suggested retail price na imported na bigas tungo ho naman sa 45 pesos kada kilo. Bakit pa bago-bago ang statement ho ng Department of Agriculture? Dati 43. Ngayon naman 45. Yung sa 20 na lang, hindi tayo magkaintindihan. Ayon ho naman kay DA Secretary Francisco Tiu Laurel Jr., kahapon ang posibilidad ng pagpapatupad ng MSRP ay depende sa magiging palitan ng piso at presyo sa pandaigdigang merkado. Kaya naman pala. Okay, naintindihan na natin kasi low time, di ba? Di ba? Sabi po, low time high. Paano ba yung tawag ko doon? Napalitan doon ng piso sa dollar. Bumagsak ng bagya ang piso kontra sa dolyar. Marahil yun kasi iniimporta. Kaya nagbago na rin yung MSRP. Yan. So from 43 naging 40. Bilis 2 piso kagad yung dahilan. Kasi wala ho isang linggo may pahayag kung ganun sila 43. Kaso nga bumagsak yung halaga ng piso. Yan noon talaga. Yan ang sinasabi ng ating mga magsasaka. Di ba nung mga na-interview natin. Kapag nakadepende sa presyo ng mga imported dahil pagka inimporta alam niyo na hard currency ang katapat niyan. Dollar. Yun ang basihan kaya may mga iba mga monetary system. Halimbawa yung mga BRICS members, bakit di tayo maging member ng BRICS? Na ang kanilang palitan ay dun sa kanilang mga currency. Yun. Hindi sa dollar. Iba ho talaga kapag ka-dolyar pa ang pinag-usapan ng kalakalan Kaya anong tawag po doon balik na lang kaya ho yung barter, barter system. Pwede ba ho yun? Di ba? Katumbas ho ng ganitong halaga o katimbas ng ganitong produkto, papalitan mo, di ba? Pwede kaya ho yun kaso mukhang malabo nung pampanahon daw na sistema ho yun, mga kaabante. Labas muna po tayo ng himpilan. 3 daw dedo sa karambola dyan ho sa Jensan. Maabante po sa balita, abante reporter Jun Mendoza. 3 ang kumpirmadong nasawi sa magkakahiwalay na aksidente sa General Santos City. Una rito hindi na umabot ng buhay sa ospital ang isang mag-asawa matapos makasalpukan ng sinakyang tricycle ang isang dump truck sa kahabaan ng Diversion Road. Kinilala ng City Traffic Enforcement Unit ang mga biktima na sina Juni Gubalani at ang kanyang misis na si Jennifer na isang guro. Sugatin din sa insidente ang kasama nilang pamangkin. Samantala, utas din ng isang mekaniko matapos masangkot naman sa karambola ng masasakyan sa bahagi ng Conwell Road. Sinabi ni Police Lieutenant Colonel Patrick Alma, minamaneho ng biktima ang kanyang motorsiklo nang bigla umanong sumalpok ito sa isang kotse. Sangkot din sa karambola ang isa pang malaking truck. Hawak pa sa ngayon ng mga otoridad ang mga driver na mga sangkot ng sasakyan para sa malalimang investigasyon. Ito si Jun Mendoza, Abante. Abante Radyo Live Report. Thank you, Jun. Meron na ho tayo kagad 17 minutes after 6 in the morning. Ako, ingat lang ho Ingat lang mga kaabante sa pagbibiyahin. Ako, mahirap po maging baldado dito sa ating bansa. Ay, good morning, Val. Kay Valerie. Sa nag-isa nating good morning, Val. At ganun din kay Kat at saka sa kanilang mga parents na si Mang Boy at saka Cynthia De Unia, nandito sila sa Pilipinas. Ay, good morning at bumabati si Bala kay Bug. Happy birthday, Bug. Meron kasi kaming kaming fur baby na si Bug. Gino namin yun ang tawag nagpunta kami ng Quiapo isang panahon na
doon namin nabili siya. Ayun, kaya birthday noon tuwing kapistahan ng itim mo na Nazareno. Si Bag. Yan, oh, good morning. 18 minutes na ho kagad after 6 in the morning. Anong tawag po doon? Ang pinakahuli yung impormasyon ay nariyan pa rin sa May Finance Road. Dahan-dahan nung umuusad, tumatawid. Pero nakatawid na ho na Rojas Boulevard. Nakalampas na ba yung nakalampas na ng hindi pa Finance Road ay nakalampas na ba ng Taft Avenue? Makikita ho natin yan kasi pagtawid doon ng Taft Avenue nasa may Agripina Circle pa rin yan diyan sa Finance Road kaliwa kanan ay tatawid ho yan pagtawid doon yan na dadaanan niya ang Taft Avenue ayun malapit na papunta ng Ayala Bridge. Yung mga approach ng mga daan doon papuntang yung mga Marcelino na ganyan. Daanan pa naman ng truck yan. Saan kaya dadaan ng mga truck ngayon? Wala na muna. Huwag na muna kayong dumaan. Ikot na muna. Ayan ang mga hamon sa mga nang daanan na ho ng truck ang lugar ho na yan. Approach kung galing ka naman ng Maynila, galing ka ng Osmeña Highway, diyan ka naman approach dadaanan mo yung Finance Road tsaka Burgos at tawid papunta ho ng Rojas Boulevard kanan papunta na ng North Bay Boulevard. Di ba? Papunta ho doon sa may tanggapan ho ng DPWH sa may Manila Hotel. Ngayon po nasa Finance Road ho yan at dyan ho naman inaantabayan padami na rin po napadami ang ating mga kababayan kahit sabi nga po ganito oras na maayaw ang panahon na kung saan po naman sabi ng Pag-asa may mga drizzle lang pero hindi na po yan na mararamdaman sigurado mainit po dyan sapagkat alam niyo naman kaliwat kanan ng ating mga kababayan ay ang payo po doon sa mga panahon ganitong oras ang payo po ng ating mga otoridad kung magdadala po kayo ng tubig ay ayusin lang din pagtatapon yan at kung maaari iwasan yung magdala po kayo ng mga baga, yung mga backpack na ganyan na maaari pang paghinalaan. Kung maaari yung transparent kita at dalhin na rin ninyo yung mga tawag po doon mga pagkakakilanlan at wag na rin daw magsuot po ng mga kung ano man mga ribubot o lalong-lalo na yung mga alahas kahit papaano iwasan din hindi natin alam baka kayo masalisihan mitsa pa rin para naman sabi nga po sa mga ilang mga krimen sabi nga bakit ba pinakikialaman nyo kung ano yung sinusuot ko minsan nga doon hindi naman dapat pinakikialaman pero iba naman sitwasyon ito di ba marami yung tao yan hindi natin alam kaliwat kanan naalala ko yung isang lola na nahablutan o nawala na ilaglag niya yung kanyang mga mga karta modena yung wallet naalala ko tuloy si Sir Mike yung mga wallet nila na naglalaman ng kanilang senior citizen ID at siyempre mga iba pang mga impormasyon kung maaari di ba maglagay na lang anong tawag po doon ilagay na lang sa isang bulsa kung ano mga pagkakinanlan o kaya mga photocopies na lang kaya lang sabi nga na yun discarte na lang ng mga namamanata ano't ano man ang sabi po ng simbahan ay maging na maging disiplina, maayos at makipagtulungan sa mga otoridad para naman sa tinatawag na maayos at mapayapang pagsasagawa ng translasyon ngayon po namang 2026. At 21 minutes after 6 in the morning, tayo po naman ay nakatutok pa rin di lang dito sa Metro Manila na kung saan sinasagawa ang translasyon kundi po naman sa iba pa rin mga balita sa labas po naman ng bansa at ng Metro Manila. Oy, mga miyembro ng PhilHealth, good morning. Aba, doon sa mga may ganun pala, may mga delinquent. Yan ayon naman sa pamunuan, ang mismo na nagsabi, Presidente pala. Si Presidente, bibiyahe ng United Arab Emirates pala, January 12. Ilang araw na lang, kailan ba yun? January 12, 10, itong weekend. Pupunta ho siya ng weekend sa United Arab Emirates. 2 araw na working visit. Pero inihayag niya na may pagkakataon na daw ho ang mga miyembro ng PhilHealth o ng Philippine Health Insurance Corporation na bayaran ang kanilang hindi nahuhulugang kontribusyon sa mahabang panahon na matapos pong ipag-utos ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang General Amnesty para ho naman sa mga business owners, mga employers at self-employed members ng
nang wala daw interes. Pero bayad mo na. Wala nga lang interes. Yung mga hindi naman delinquent sa ilang mga kadahilanan. Yung mga na-employed ay anong tawag doon minsan kinakaltas na hindi naman na-i-remit ng kanilang mga kumpanya. May mga self-employed kung tawagin naman ay mga independent members. Ayun buwan naman. Minsan natenga kahit na may universal health yung iba hindi na nagbabayad. Diba? Yung kanilang kontribusyon kaya lang may mga enrollment pa dapat gawin dan. Kung ikaw naman ay nagko-contribute automatic after continuous 120 contribution, 120 contribution yan po ay sa loob ng 10 taong nagbabayad ka yung premium qualified ka para maging lifetime member. Ayun, may mga ganun Kaya sabi mo ng Pangulo, iniutos ng Pangulo sa PhilHealth ang one-time waiver na 3% compounded o accumulated na buwan ng interes sa mga hindi nabayarang premium contribution. Kung paano ang nito, kung paano ang labanan dito, malaman natin sa mga taga PhilHealth. Sinabi ng Pangulo na tinatayang 300,000 members ng PhilHealth ang makikinabang sa tinatawag naman na general amnesty. Muna, wala yung mga interest ay hindi na i-charge. Yun na lang principal kung ano man. Kaya lalong-lalo tinatawag na healthcare natin. So ayon sa Pangulo, inutusan niya ang PhilHealth na magpatupad ng general amnesty sa mga negosyante, mga pribadong miyembro, mga self-employed na mga kababayan natin na hindi nabayaran ng kontribusyon sa Philippine Health Insurance Corporation. Good morning. Magandang balita yan, pero bayad pa rin yun po, ayan, nasa may Pikasal, nasa tawag doon, TIP. Yan, sa TIP, Technological Institute of the Philippines. Nandyan naman yan sa may bahagi pa rin ng P. Burgos. Ay, di nakatawid na. Nakatawid na ng Taft Avenue. Tawid na ng Taft Avenue ang naturang translasyon. Sapagkat nakalampas na ng Finance Road, tawid doon na yan ng Taft Avenue, mga kaabante, Kaya utay-utay, dahan-dahan ang tawag po diyan ang usad. Mabilis kung kumpara may isang panahon isang panahon na yun kung talaga may kaayusan mabilis ngayon kung sana magpatuloy ng ganyan. Di bago pa mag alas 5, bago mag alas 7 ng gabi, baka nasa simbahan na yan. Kung ganyan pong kabilis ang usa doon ng daloy ng translasyon dahil anong tawag po doon nasa may Pikasal na diyan sa may bahagi yan yung mga tawag doon yun pong wala pa baka akala ko nasaan na nandun pa rin pa sa may Finance Road anyway antabayan po natin yung mga update ng atin pong mga kasama. Alamin natin kung yan naitawid na sa may bahagi ng Taft Avenue at ganoon din po naman sapagkat sa pinakauling nga pong impormasyon ay nasa may sa may Finance Road approaching Taft Avenue all the way papunta po yan sa Ayala Bridge. Inaasahan din po ang briefing na magaganap anumang oras at nakatutok po doon sa Quiapo Church sa Quiapo Church at nakatutok po doon si Ryan Reloban. Ang oras, meron na kagad tayong 26 minutes. Makakalipas na ang alas 6 ng umaga. Ay nako mga kaabante, nung mga nakaripas na araw ay naging tampok, naging laman ng balita. Ito pong si Secretary, si Ombudsman Boying Remulla, ang dati nating SOJ, ang dating Secretary of Justice. Naku, may babalaho siya, hanapin niya yung mga nagpakalat daw ng balita na fake sa social media na umano'y na ospital siya nitong buwan ng Enero. Nagpakita na siya, nagpatawag ng pulong balitaan at ngayon nga sinasabi niya na naku, meron siyang gagawa niya at ng legal action. Sa isang briefing kahapon ng Huwebes, sinabi po ni Remulla na lumabag na sa hangganan ng cyber libel ang mga nagpapakalat ng tinatawag namang mga balita na malihong ang impormasyon. Nagalit na si Ombudsman.
O pinaiimbestigahan ko yan. Parang SOJ ang dating. Hindi, dati naman kasi siyang OSJ. Pinaiimbestigahan ko yan kasi we've reached, we've reached the limit of cyber libel already. Kaya tingnan kung saan pupunta ang naturang investigasyon. Sabi ni Secretary o ni Ombudsman Boying Remulla, I am asking the NBI to look into these allegations at scuttlebutt kung saan nagmula ang naturang social media posting, mga kaabante. Walang atrasan. 28 minutes na kagad makalipas ang alas 6 ng umaga oras. Hatid ho naman sa inyo ng PAGCOR. Panatilihing masaya ang paglilibang. Magtakda ng oras at limitahan ang gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, bisitahin ang www.pagcor.ph. Isang mensahe mula sa PAGCOR. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Upang supuin ang lumalalang kaso ng illegal na online gaming sa bansa at protektahan ho naman ang mga maglalaro laban ho dito, inilunsad ng Philippine Amusement and Gaming Corporation of PAGCOR ang PAGCOR Guarantee website. Maaari pong i-check ng publiko ang nasabing website kung lisensyado at lehitimo ang isang online gaming site bago sila maglaro o magbayad. Regular pong ina-update ang website at may direktang link ang mga ito sa mga lisensyadong gaming platform. Ayon kay PAGCOR Chairman and CEO Alejandro Tenco, matutulungan ang publiko na makaiwas sa panlilinlang habang pinoprotektahan ang karapatan bilang manlalaro. Paalala ni Chairman Tenco na maging mapanuri sa bawat online gaming activity na sasalihan sapagkat dumarami ang mga reklamo hinggil sa illegal na gaming sites na hindi nagbabayad ng panalo. Good morning! Oras, meron na ho tayong 30 minutes after 6 in the morning. Aros naman yan. Alidu sa inyo ng Meralco. Walang atrasan. Ay, tuloy-tuloy lang ho tayo sa pagtutok sa mga balita at sa ngayon nga po ay nakatutuko ang pansin ng ating sambayanan lalo na po ng mga taga Metro Manila at mga karating lugar at sa mga sa mga Katoliko. Ito nga pong kapistahan, ito po namang traslasyon ng itim na Nazareno na buong magdamag ay nanggaling ho dyan sa Quirino Grandstand at nagsimula na nga po yung i-prosesyon. Yung traslasyon nagsimula na ho sa may bahagi po naman ng Quirino hanggang dyan sa may Finance Road. Inaasahan din po naman ang briefing na magaganap sa simbahan ng Quiapo anumang oras sapagkat sabi nga po ni Ryan Relman ay inaasahan ang briefing pag nakaabot na raw yun sa may Ayala Bridge. Yun po ang ating binabantayan. Ayun, San Miguel sa may Maynila yung kanto na yan diretso kapag dinire-diretso po yung lugar na yon, patawid do pagbaba mo ng Ayala Bridge, approaching nun ang Ligarda Mindiola Bridge kaliwa ang recto ganun. Anyway, may ruta ho na mga dadaanan na. Kung may mga inaasahan daw ng mga changes o mga pagbabago, isa po sa mga kapansin-pansin na harinawa ho ay magpatuloy yung pong kaayusan, lalong-lalo na doon sa may simbahan po naman ng Quiapo. 31 minutes makalipas na ho kagad actually 32 minutes na ho kagad makalipas ang alas 6 ng umaga. Sa iba pa ho mga balita, hindi daw ho umina at lalong hindi nawala ng saysay ang Independent Commission for the Infrastructure matapos daw magbitiw ang dalawang commissioners nito, mga kaabante. Ito po ang sagot ng Malacanang sa pahayag ng mga kritiko na naging lame duck na ang ICI dahil nag-iisa na lamang si Chairman Andres Reyes sa nag-iimbestiga sa flood control scam. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, wala siyang nakikitang kahinaan ng ICI dahil kahit na nagbitiw sina Commissioner Rogelio Singson at Rosana Fajardo dahil tuloy-tuloy naman ang pagsasampa ng kaso laban sa mga nagnakaw sa kabano naman ng bayan, mga kaabante.
wala naman daw silang, ayon po kay Yusek Castro, walang nakikitang kahinaan ng palasyo sa kasalukuyang ICI. Good morning! Oras, meron na ho tayong 33 minutes. Makalipas na ho kagad ang alas 6 po naman ng umaga. Isa rin ho naman sa mga tinututukan din po namang balita ay ito namang anti-dynasty bill. Ano pa ba ang kinakailangang definition ho dyan? Napakahirap ba ho talaga niyan? Kung basa bagay, sabi nga, kailangan dinggin kailangang matutukan, sapagkat yung definisyon ng political dynasty, kailangan daw munang talakayin o i-define bago pa ang lahat, bago pa magkaroon ng mga pagdinig dyan. Good morning! Babalik ko kami, saglit na saglit po lamang, 33 minutes after 6 in the morning. Walang atrasan. West. Lindol, pagbaha. Mga sakunang di natin maiiwasan. Sa gitna ng takot at pangamba, Ano mang hardships pinagdaanan nila? may pag-asa pa rin. Cebu will rise again. Ako'y nagpapasalamat sa bigyan yung tulong, lalo na itong... Oo, nakakayamot na ang korupsyon sa ating bansa. Pero wag po nating kalimutan, ang mga biktima ng kalamidad ay nangangailangan ng ating malasakit. Makakaasa kayong ang bawat tulong na inyong ibinabahagi ay aming maipararating sa mga tunay na nangangailangan. Tulong Abante, kaagapay ng bawat Pilipino. Pistang puno ng kulay, saya at tradisyong kakaiba. Mga kaabante, biniray na! Tuwing Enero, hindi lang mga tao ang may OOTD. Pati bangka naka-dress up. Astig! Hindi ordinary. Tradisyong may kwento, tradisyong may puso. Buhay ang kalye at ang entablado hanggang sa baybayin ng karagatan. May kantahan, may sayawan. Isang makulay na pista ng pananampalataya, pasasalamat at gabay sa bawat Romblomanon. Kaya sa saya tradisyong tunay na atin, dito sa Romblon, di ka mabibitin. Sa puso ng bayan, iisa ang sigaw ng madla. Hala sige, piniray na! Kaabante, anong gusto mo pang malaman? Tutok lang dahil sa Fiesta Files, lagi kang may bagong kaalaman. Mga kaabante, good news! Maaari mo nang balikan ang lahat ng mga programang na-miss mo. Oo, tama ang narinig mo. Mula sa maiinit na balita, makabuluhang diskusyon, hanggang sa mga nakakatuwang showbiz chika.
Lahat yan available online. Kaya ano pang hinihintay mo? I-follow na kami sa aming official social media accounts, Facebook, X, Instagram, at syempre, mag-subscribe na rin sa aming YouTube channel para updated palagi. I-like, i-share, at i-comment ang inyong mga paboritong episodes dahil dito sa Abante, una ka! Abante, ang paborito ng makabagong Pilipino. Ay, tuloy-tuloy na ho tayo sa ating paglilingkod. Puntahan na ho natin ang vantage point ni Sus Valdez. Ano? At sabi po naman ay nandiyan sa may bahagi ho ng Pikasal o mga deboto daw ng mga PWDs at mga senior citizens patuloy pa rin na namamanata. No? Sus, kumusta dyan sa iyong lugar sa mga sandaling ito? Good morning. Benji, magandang umaga. No? Mula nga Quiapo, napunta tayo dito ngayon sa Pikasal sa paghahanap natin ng signal. Kanina nakausap natin ng mga otoridad, umaasa sila na papalo ng hanggang 6 o hanggang 8 milyon ang posibleng debotong darating. At hanggang ngayon nga, parating na ng parating. Patuloy ang pagdagsa ng mga deboto dito at kanina nakahilera din itong mga replika ng Poong Nazareno. Isa pa sa mga maayos ngayon dito pumapaldo yung mga vendors na nasa kalsada. Samantala kanina nung binabagtas natin yung daan sa may Quiapo kung saan patuloy pa rin yung misa, ang dami natin nakita mga PWDs at mga senior citizen. Lalo na kaninang pasado alas 4:30 ng umaga. No? Nakausap natin yung ilan sa mga PWD. Sabi nila patuloy na itong panata nila sa mga nagdaang taon at hindi na nawala sa kanila dahil sa patuloy din nilang pagdarasal. Kanina rin dito nakita natin na marami na rin nag-aabang doon sa may Padungaw, Benji. Tsaka sa mga video feed mo, Sus, nakita ko may mga nakahiga sa lansangan. Ano ha? Nagdamagan na ba yan dyan? Oo, Benji, ito nga, nung mula tayo sa Quiapo, yung sa mga gilid doon, sa mga sidewalks, kung saan may mga tindahan, marami na natutulog ng mga pamilya. Ang ikikinagulat nga lang natin doon, may mga bata, yung iba ay mga paslit pa na natutulog doon. At nung tinanong nga natin yung ilan sa mga magulang, para na rin daw masimulan yung panata na kanilang kinamulatan na nung sila pa ay mga bata rin. Anong tawag dyan? Parang salin-salin na lang yung mga karanasan nila para dun sa mga sunod na henerasyon hindi malimutan yung ganyang tradisyon. Sus. Tama ka dyan, Benji. Parang naging parte na nga ng family culture nila, yung pamamanata nga sa Poong Nazareno. Dito tayo ngayon sa may Pikasal, magtatanong tayo sa isang deboto kung ano nga ba yung naging debosyon na nga nila sa patuloy nilang pamamanata sa Poong Nazareno. Sir, ano pong pangalan nila? Taga-saan po sila? Alexander po. Sir, ano po ba yung panata nyo sa Poong Nazareno? Panata ko po sa Poong Nazareno is ano lang po, maging healthy po yung pamilya ko po. Tapos mapagtapos po ako ng pag-aaral. Ayun po yung lagi kong iniiling sa kanya. Yun po. Gaano po ba kayo katagal nang namamanata sa Poong Nazareno? Nagsimula po ako niyan. Bata po ako, sinasama po ako ng nanay ko po nun sa Quiapo. Yun po. Tapos neto lang pong nagdaan taon, nakalam po ako sa translasyon. Kasi feeling ko po, kaya ko na po talaga may pagsabayan. Talagang naisalin na rin sa'yo sa ng pamilya mo, yung pamamanata sa Nazareno. At saan ba kayo galing, sir? Taguig po. Malayo rin. Nilakad nyo lang ba mula Taguig hanggang dito sa Quiapo? Hindi po, nakamotor. Motor po. Yun nga, isa sa mga deboto na nandito ngayon sa may Pikasal. Inaabangan na rin natin dito yung pagdating ng DAS na tatawid patung sa Arleque Street. Para dyan, Sus, karamihan sa mga namamanata dyan, lahat ng kanilang kadahilanan, ang rason kung bakit nariyan ay personal na needs na pangangailangan nila. Katulad yan, kalusugan at makapagtapos sa pag-aaral. Tama ka dyan, Benji. Ito nga nakausap natin, para nga makatapos na sa pag-aaral.
Mamaya hanap pa tayo ng mga debotong na posible na makapanayam at alamin din natin kung ano yung mga kanilang panata ngayong traslasyon 2026. Ano, sus na ang pinakahuling informasyon mo diyan sa mga otoridad. Nasaan na Benji. yung ano kasi dito sa mga live feed na nakita natin, nasa may Finance Road yung Pikasal tawid Taft Avenue yan. Ano ang pinakahuling informasyon na nakuha mo mula sa ating mga otoridad higil diyan sa ating Poong Nazareno kasi talagang ang signal nagkaroon na ng jamming Benji. no? Oo. Yeah. Sus. Ayun medyo naapekto na no sa signal. Nandoon sa may Pikasal. Sus, naririnig po ba ako? Benji. Yes. Go Oh, ahead. Benji, naririnig pa kita. Kanina, meron dito mga 5 o 6 na truck na may sakay-sakay na mga pulis. No? Pero siguro, seguridad, ipapaka dito sa may Leggy Street. Patay sa mga kausap na doon lulusot. Tapos iikutin na dito, kaya yung mga namamanata dito, yung mga deboto, nakaabang na dun sa overpass at sa labas ng mga ilang establishment dito. Kumusta naman yung magdamag, yung temperatura na magdamag natin? Kasi sabi nga, nakita ko dyan mga nakahilata sa bangketa, may menor mga bata pa, alam mo naman, sabi napakalamig ng panahon na ewan ko kung mga ganitong oras, kanina magdamag, ano ba ang temperatura sa pagbabantay mo, Zeus? Benji, ito nga yung kakaiba sa traslasyon 2026, no? Kung kumpara ko sa naging traslasyon noong nakaraang taon. Noong nakaraang taon, Alright, okay. Init. Mainit, Ngayon, tapos malamig. kung alam mo, Pasko pa. Aba, Sige, Sus, nawawala-wala na signal mo at naapin natin siguro malapit na rin dyan. Ingat lang ha. Sige, go ahead. Ng Thank you. At doon po siya all the way from sa may bahagi po naman ng Pikasal, Arlegue. Ayun, from nakatawid ka na ng ng Ayala Bridge galing ka ng Taft Avenue, ang pagkaliwa mo Arlegue. Pag kumanan ka naman, papasok na huyo ng Malacanang, JP Laurel. Ayun. Dire-diretso yun po man, bye-bye mo. Ayun na nga, nandun po naman sa may bahagi na Pikasal, sa may National Teachers College, NTC. Ayun naman Tapos yung dire-diretso na sa may San Sebastian Church. Depende kung saan pa po pwedeng dalhin yun ha. Kaya nga may briefing Ang LRT1 daw may libreng sakay ngayong kapistahan naman ng Nazareno. Maabante sa balita, Abante reporter Charmaine. Abong Charmaine. Abante Radyo Live Report. Kaysa ang Light Rail Transit o LRT1 sa pagdiriwang ng kapistahan ng Jesus Nazareno ngayong araw. Ayon sa pamunuan ng LRT1, madaling mapupuntahan ang Minor Basilica at National Shrine of Jesus Nazareno o Quiapo Church sa pamamagitan ng Carriedo Station. Naglabas din ng LRT1 ng mga paalala para sa ligtas at maayos na pakikiisa sa traslasyon, kabilang ang pagsunod sa train schedule, pag-iingat sa mga tiket, pag-iwas sa pagdadala ng malalaking bag at pagsusuot ng komportableng damit. Magpapatupad ng LRT1 ng regular na oras ng operasyon na may unang biyahe ng 4:30 a.m. mula Dr. Santos Station at Fernando Po Junior Stations at ang huling biyahe ay 10:30 ng gabi mula Dr. Santos Station at 10:45 ng gabi mula Fernando Po Junior Station. Pinapayuhan ng publiko na mag-ingat sa biyahe at makiisa ng maayos sa pagdiriwang. Samantala, Benji, maluwag ang daloy ng trapiko ngayon dito sa kahabaan ng Espanya, yung magkabilang linya nito. At may makikita tayo dito na naglalakad ng mga deboto at patungo sa Quiapo Church. Yan muna ang Charmaine, ulitin lang linawin natin. So yung LRT1 ay buong araw bang libre ang nilang pasahero, ang pasahe? Ganon? Yes, Benji, ito yung mga pupunta sa mga para sa mga deboto. Yun. So doon sa may Carriedo Station, bababa, sapagkat ang lakad lang Yan yung Avenida, yung Santa Cruz, konting lakad lang. Oo, tapos yun, papunta na ng simbahan. O kaya naman ay galing doon sa may Sukat, tapos galing dito sa may Quezon City, Charmaine. Yes, at regular yung oras nila.
Benji, simula 4:30 a.m. kanina hanggang 3:30 p.m. mamayang gabi. Thank you, Charmaine, at ingat. Yes, maraming salamat. Benji, yan muna ang latest mula dito para sa Translasyon 2026. Ako si Charmaine Abong, Abante. Ang oras, meron na ho tayo kagad 47 minutes after 6 in the morning. At ayun, umuusad ho yung sinasabi pong translasyon sa mga sandali pong ito, no? At ayun nga kay kay Jesus, doon sa kanya ulat so nasaan sila ngayon? Nandiyan pa rin sa My Finance Road. O so nananatili. Kanina ho doon sa live feed doon na nakuha natin, medyo marami raping may mga espasyo pa. Ngayon ayan hindi na mahulugan. Dami na ng bilang ng mga tao. Diyan may mga nakaupo pa rin, pero kung para kanina na higit isang oras na ho tayong nagpo-programa ay hindi pa ganong matao. Pero ngayon po, ayan na. Diyan ho yan sa My Finance Road. Finance Road lang ho naman yan. Doon po sa mga lugar. Sabi nga ni Charmaine kanina, diyan sa may Espanya, mayroon na rin mga tao naglalakad patungo po ng Quiapo. So, expected ho ng mga otoridad, ayon ho naman sa estimate, ina-expect ko nila na 6 to 8 million devotees ang magpa-participate o lalahok dito po naman sa tinatawag na Translasyon ng Itim na Nazareno 2026. Oras, 49 minutes after 6 in the morning. Oras atid po naman sa inyo ng PAGCOR. Panatilihing masaya ang paglilibang. Magtakda ng oras at limitahan ang gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, bisitahin ang www.pagcor.ph. Isang mensahe mula sa PAGCOR. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Upang sugpuin po naman ang lumalalang kaso ng illegal na online gaming sa bansa at protektahan ng mga manlalaro laban dito, inilunsad ng Philippine Amusement and Gaming Corporation of PAGCOR Guarantee website. Maaari pong i-check ng publiko ang nasabing website kung lisensyado at lehitim ang isang online gaming site bago maglaro o magbayad. Regular po ina-update ang website at may direktang link ang mga ito sa mga lisensyadong gaming platform. Ayon kay PAGCOR Chairman and CEO Alejandro Tenco, matutulungan ito ang publiko na makaiwas sa panlilinlang habang pinoprotekta ng kanilang karapatan bilang manlalaro. Paalalaw ni Chairman Tenco na maging mapanuri sa bawat online gaming activity na sasalihan sapagkat dumarami po ang reklamo hinggil sa illegal na gaming sites na hindi nagbabayad ng panalo. Para po sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang www.pagcor.ph/PAGCOR Guarantee. Good morning! Oras, meron na ho tayong 50 minutes after 6 in the morning. Oras at din po naman sa inyo ng Meralco. Walang atrasan. Editorya ni Benji Alejandro. Mga kaabante, muli na namang nagtitipon ang milyong-milyong deboto sa makasaysayang Translasyon ng Itim na Nazareno. Sa bawat akbang ng prosesyon, sa bawat pag-abot ng panyo sa imahe, nakikita natin ang tibay ng pananampalataya ng simpleng Pilipino. Ayun yung nakita natin sa ulat ni Jesus Valdez. Magandang kalusugan at makapagtapos po naman ng pag-aaral, mga kaabante. Hindi ito basta paglalakad sa kalsada o matulugo ng magdamagho doon. Ito po ay paglalakbay ng puso, isang pagsuko ng kahinaan, isang panalangin ng pag-asa. Sa gitna ho ng init, siksikan at pagod, lamig at iba pa, naroon po ang paniniwala na ang Diyos ay nakikinig, na ang Nazareno ay sumasama sa bawat hirap ng tao. Kung tutuusin, marami sa mga deboto ay manggagawa, jeepney driver, tindera, estudyante at iba pang mga galing sa pinakamababang laylayan po ng lipunan. Wala po silang marangyang buhay, ngunit dala nila ang kayamanang hindi matutumbasan, ang pananampalatayang hindi po kayang bilhin ng salapi. Ang Translasyon ay larawan ng bayan, masikip,
magulo, ngunit buo ang loob at sabay-sabay po naman na humahawak, kumakapit sa pag-asa. Sa panahong tila nangingibabaw po ang ingay ng politika at krisis, ang traslasyon ay paalala. Ang lakas ng bansa ay hindi lamang nasusukat sa ekonomiya o kapangyarihan, kundi sa kakayahan ng tao na kumapit sa pananampalataya. Sa bawat Vivaseñor Nazareno ay naririnig po natin ang tinig ng sambayanan, tinig ng taong bayan. Isang tinig ho, mga kaabante, na nagsasabing kahit gaano kahirap ang buhay, hindi kailanman mawawala ang pananalig. Editorya ni Benji Alejandro. Walang atrasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin. Antabayanan ang pagpapatuloy po naman ng live coverage ng Abante at ng Abante Radio. Hinggil na rin po naman dito sa nagaganap na traslasyon. Samantala, antabayanan po naman ang balita sa umaga sa pamamagitan na rin po ng mga balitang nangyari sa loob at labas ng bansa. Good morning, Ma'am Jean Lacortes, Dika, good morning. Kay Ma'am Selly, kay Melchora, Sister Melchora, at kay Bambam, good morning. Pakialik ako sa Lola Bambam, ha? Salamat po na marami, mga kaabante, at ingat po ngayong araw na ito ng Biyernes. Aba, ay sa Lunes, magkita-kita po tayong muli. Kuya Ngogi, thank you. Kay Kirby, thank you. Kay Jason, ganun din kay Fred, sa ating mga kasamahan sa newsroom. At ganun din po naman kina nagsilipan na lahat, nagpakita na, pakisulat ng mga pangalan. Kay Tere, yan, sina Manuel, sina Sam, at saka si Jem. Thank you. Good morning. Magandang umaga po sa ating lahat. Ingat po, mga kaabante. Sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang Sa bawat paggising, may panibagong hamon. At sa bawat hamon, may mga boses na handang lumaban. Abante sa balita, abante sa aksyon, abante sa serbisyo publiko. Raya Kapulong at Francis Folve. Abante sa umaga, Lunes hanggang Biyernes, alas 7 hanggang alas 8 ng umaga. Dito lang sa Abante. Kayo na ba? Ha? Break na? May bago na ba sa balita? Na-inlove na ba? Ilan lamang sa mga tanong na gusto nyong marinig o malaman mula sa paborito nyong artista. Kaya samahan nyo kaming paaminin sila kung ano nga ba ang totoo sa chika. O, papayag ba kayo? Paiwan sa mga masaya at may init na chikang tunay na sikat. Dito lamang sa AE Minin.
Ako si Don Fermino. Ako si Ray Pumaloy. Abante ang best! Samahan ang aliw na tambalang Ray Pumaloy at Don Sermino sa Aeminin! Lunes hanggang Biyernes, alas 2 hanggang alas 3 ng hapon. Abante Radyo. Ang lungsod ng Bishkek ay kabisera ng Kyrgyzstan na isang bansang napapaligiran ng mga kabundukan at matatagpuan sa Central Asia. Kahanga-hanga ang mga natural na tanawin sa lungsod ng Bishkek, lalo na kapag panahon ng taglagas. Ang panahon ng taglagas ay karaniwang pumapatak sa mga buwan ng Setyembre at Oktubre. Ang panahong taglagas ay maituturing na perpektong panahon para sa pagbisita sa lungsod dahil sa banayad nitong klima. Kakaibang tanawin na masasaksihan kapag nagpalit na ng kulay ang paligid. Mula sa luntiang mga puno, unti-unting nagbabagong anyo ang paligid tungo sa mga ginintoang tuyong dahon. Ang mga kilalang pasyalan tulad ng Panfilov Park at Oak Park ay dinarayo dahil tanaw mula rito ang mga kabundukan na nakapalibot sa lungsod. Batikang mamamahayag. Mga pangyayari sa ating buhay na kailangan namin ikwento araw-araw. At Sandigan ng katotohanan. hindi ito lalaki, hindi ito magbabago kung wala kayo. Tinig ng paninindigan. Nakita ko talaga first hand yung passion at saka dedication niya sa trabaho. Nandun ka to guide me, hindi ko alam ang gagawin. No, pero nandun ka na, ginaid ako, tinetext ako kung kumusta na ako. Mabait pala siya. At saka makikita mo sa kanya na napakasipag